Sa totoo lang, nag-aalala talaga ako sa magiging usapan nila nanay at tatay. Eh, ang gusto lang naman ni nanay, makatulong siya kay Harry. Tama. Actually. Alam mo, Dr. Santos, naiintindihan ko si Doc RJ. Kasi yung bagay na makakatulong para kay Doc Carlos, yun yung makakasama para sa kanya. Hindi. Alam mo, dapat ang tanong dyan, kung ano yung mas makakabuti para kay Tita Lynette. Tumati kayo, diba? Tumati ka nangyari sa kanya. Uy, RJ. Doktora Santos, may nagpapabigay po. Ay, may pumahan. Ano to? Dali. Ay, may pa-cardo ang bongga. Thank you. Gosh, sino ka Ano galing? Teka, ang sabi, enjoy the food. Doktora Santos, pangahawakan ko ang promise niyo sa akin. Have a nice day. Emerald, promise? Anong promise? Kakasal kayo? Hindi kasi nangako ko sa kanya na walang makakaalam na nanggaling siya ng Apex. Di ba sabi sa inyo, suspicious? Bakit naman ayaw niya ipaalam na nasa Apex siya? Bakit siya kabatok ospital natin? Tsaka, eto ha, as if naman itatago niya na nagpunta siya ng ospital, sikat siya di ba? Oo ka. Or unless, meron siyang sikretong iniingatan. Or maybe, may pinagtataguan siya. Alam niyo kung ano man yung dahilan niya, wala na tayo doon. Baka mamaya, personal yung rason niya. Saka diba may sinusunod tayong patient's confidentiality code? Tama na yan, Hanash. Kainin na natin ito. oo nga. Masasarap ang pizza pag mainit. Pepperoni Yes, pili Evan. ko. Wala pang break, diba? Namumuna ka na naman kasi. Eto, Masarap yung pizza pag mainit. magkape na lang tayo. Ito, Kainin na natin. Sige na. Okay na yan. kape na Nurse. lang. Kainin na natin. Malalaman naman ako siya. Eh di wag ka kumain, nakakaloka ka. Ano ba yan? Habang ako ang dami-dami kong inaasikaso sa kabuhayan natin, dito naman pala sa baba, nagkaka-break upang kayo ni Doc RJ. Ay, break na kayo ni Doc RJ? Diyosa, paano sila magbe-break? Eh, hindi naman sila. Eh, yun na rin yun, Chang. Nagkasila sila ni Lynette dahil sa maling desisyon ni Lynette na iurong ang kaso laban kay Doc Carlos. Hindi naman ito madali para sa akin eh. Hindi na kasi matanggap ni RJ. Ayaw na kasing tanggapin kaya hindi na naiintindihan. Wala namang masama kung pakikinggan mo naman ang puso mo. Para sa akin, sa akin lang naman, sapat na yung nakakulong si Carlos sa sarili niyang utak. Sobra-sobra na yun ang pagdurusa para sa kanya. Okay, fine, Chang. Basta ako ang gusto ko, yan talagang Doc Carlos na yan, makulong sa pinakatsakang kulungan. Ako ba si Lynette? Eh, hindi nga, di ba? Pero Lynette, bakit naman kasing kailangan pang iwasan si Doc RJ? Eh kasi yun yung makakabuti para sa lahat. Kasi napagkasunduan na naman namin na pagtutuunan namin ng pansin yung mga taong nangangailangan sa amin. Siya, kay Zoe, tapos ako naman kay Annalyn, tsaka kay Hat. At saka para dun sa ating bubuksang kainan sa cafeteria. At para na rin sa sarili mo. Yan na naman. Nagsakripisyo na naman kayo para sa ibang tao. At taga nyo nang nagtiis. Nagmamahalan. Pero bakit ganun? Bakit kailangan mangyari to, Lynette? Alam mo, Diyosa, hindi naman sapat yung nagmamahala kami dalawa ni RJ. Pero alam mo, umaasa din ako na dadating yung tamang panahon na pwede na namin ituloy yung nararamdaman namin para sa isa't isa. I think this is okay na. Thank you. Oh, so kung sino pa yung may atraso, yun pa yung nagmamataas. Tita, I'm trying to avoid conflict. Umiiwas na nga ako. Ano, ako na naman yung masama?
Wala namang masama sa pag-iiwas eh. All I'm asking for you to do is to humble yourself after everything you've done. So anong gusto mong gawin ko? Lumuhod ako sa harap mo? Huwag mo nga akong pinipiloso ko, Zoe. Magpasalamat ka na pinagbigyan ko yung daddy mo nung sinabi niyang huwag ko nang ituloy yung memo for your suspension. But the next time you make a mistake, I'll make sure na wala ka ng lifeline. You don't have anybody else except your dad and me. Dapat yun pa lang, pahalagahan mo naman, sana. You know what, Tita Giselle? I have nothing to say to you. But, thank you. Noted po. Giselle, I'm heading to your office. Mabuti't nakita kita dito. I have good news for you. Really? What's the good news? Nasa final stage na ang pagbebenta namin ng shares ko. So who will it be? Sino nakabili ng shares mo? Alam mo naman ako, I'm very careful and very picky about whoever is going to sit in the board. You have nothing to worry about. Madame Dubois is a very prominent and respectable entrepreneur. Madame Dubois? Is she French-Filipino? Mm-hmm. Oh, I'd like to meet her then. Could you schedule a meeting with her? Sure. Thank you. Oh my gosh, I'm finally going to get the chance to meet Madame Dubois. Can you imagine? Do you know, Obeng, that it's so hard to schedule her for anything, for a meeting or whatever? Buti nagawa namin ng paraan. Obeng, I'm sorry, ate, what were you saying? you know what? If you're tired, or if you're spaced out or something like that, you can leave. Ako na lang ang bahalang humarap kay Madame Dubois. Hindi, ate. I'm sorry if I seem distracted. Alam mo naman siguro yung nangyari sa amin ni Lynette. Pero nakakatulong yung ganito, yung nagpapaka-busy ako sa trabaho. In fact, hindi ko dapat dinadala sa trabaho ang personal problems ko. At dapat lang nandito ako because we're supposed to meet na yung posibleng maging shareholder ng Apex. Well then, very good. Giselle! Oh, Mr. Everdone. Glad you're finally here. Giselle, andyan na daw po si Ma'am Dubois. Papasok na daw po siya. Parating na siya. Oh my gosh, is everything in order?